Arestado ang isang babae sa Baguio City matapos putulan ng ari ang kanyang mister dahil daw sa selos. Sa Nasugbu, Batangas naman sugatan ng dalawang driver ng truck na nagkasalpukan sa highway. Ang mainit na balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Uy, may aksidente na naman. Guha ang video na yan ng isang netizen sa Barangay Aga, Nasugbu, Batangas. Ayon sa pulisya, sumalpok ang trailer tractor head sa kasalubong na dump truck. Posible raw na nawalan ng kontrol ang driver sa minamanehong truck. Nag-lock yung steering wheel niya habang binabagtas niya yung kahabaan po ng National Highway ng Barangay Aga, Nasugbu, Batangas, patungong direksyon po ng Tuwi, Batangas. Wala na po siyang nagawang aksyon kundi dahil kita na po niya na parating na rin po itong kasalubong niya, kaya hindi na po talaga niya naiwasan. Sugatan ang parehong driver ng truck na isinugod sa ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Hindi na rin nagsampa ng reklamo ang nabanggang dump truck driver. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng dalawang driver. Nakapulot ng 11 plastic bags ang ilang kabataan sa dalampasigan ng Agno, Pangasinan. Ang laman ng bawat plastic bag, 1 kilo ng hinihinalang shabu. Kwento ng mga kabataan sa pulisya, magpipiknik sana sila doon nang mapulot ang plastic bag. Nakita namin yung sakaw, binuksan namin. Tapos kumuha kami ng, droga. Akala nyo? Tawas. Yung Chinese markings nito, according sa ating mga PDEA at sa crime lab, same to yung mga na-recover for the past week sa Ilocos Sur. Dadalhin sa PNP Crime Lab ang mga natagpuang plastic bags para masuri. May nakita ring malaking plastic na may laman na shabu sa Burgos, Ilocos Norte. Sa pagsusuri ng PNP, halos 1 kilo ang laman nitong illegal na droga na aabot sa halos 7 milyong piso ang halaga. May nakasulat din na Chinese characters. Posibleng bahagi pa rin ito ng mga pakete ng shabu na natagpuan sa baybayin ng Ilocos. Sa Baguio City, nagpapagaling sa ospital ngayon ang 58 anyos na mister matapos putulan ng ari ng kanyang misis. Base sa investigasyon ng pulisya, inakusahan ng misis na may babae ang kanyang mister. Kahit nagtalo, nagsiping pa ang dalawa. Hanggang sa bigla na lang daw nakaramdam ng hapdi sa maselang bahagi ng katawan ang lalaki. Pinutol na pala ng misis ang ari ng mister gamit ang kutsilyo. Natahi naman ng mga doktor ang naputol na bahagi ng katawan. And allegedly, ang rason po ay dahil sa selos, no, itong kanyang asawa ay nambababae. And yun nga, nabanggit din po niya na matagal din po siyang sinasaktan ng kanyang asawa. Nakakulong na sa Baguio City Jail ang misis na nahaharap sa reklamong mutilation. Denise Abante ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng sampahan ng reklamo ng mga pulis ang ina ng mga batang namatay sa Santo Tomas, Pampanga matapos ma-suffocate sa isang kotse. Yan ay kung mapapatunayang may kapabayaan ang nanay ng mga bata. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis. Duda naman ang ama na suffocation ang ikinamatay ng mga anak dahil sa natagpo ang paris ng tsinelas sa labas ng kotse. Maitim na kulay ng balat ng isa niyang anak at punit na damit ng bunsong anak. Paliwanag ng otoridad, 2 pares ng tsinelas ang natagpuan sa lugar. Suot ng bata ang isa nang ito'y ilabas sa kotse. Dulot naman ang post-mortem, ang discoloration o ang maitim na kulay ng balat ng bata at punit ang damit ng nakababatang kapatid matapos isa ilalim sa autopsy. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang nanay ng mga bata. Ngayong araw inilibing ang magkapatid. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. Danda ang sako ng sementong nahulog mula sa isang 22-wheel truck sa Quezon Bridge sa Quiapo, Maynila. Ayon sa driver, nagulat na lang siya nang biglang gumuho ang mga sako ng semento na i-deliver sana sa Cavite. Tinatayang umabot sa 3 hanggang 4 na raang sako ang nahulog sa kalsada. Nabasa pa ang mga ito sa kasagsagan ng ulan kaya ipinamigay na lang ang mga sako sa dumaraang motorista. Dahil sa aksidente, isang lane lang sa westbound ng Quezon Bridge ang nadaanan ng mga motorista. Patuloy pa ang clearing operations. Sugatan ng isang rider matapos mahagip ng nagkasalpukang jeep at kotse sa Boni Avenue sa Mandaluyong sa gitna ng pag-ulan kaninang madaling araw. Wala namang sugatan sa mga sakay ng kotse. Ayon sa nakakita sa insidente, dumiretso ang jeep kahit naka-red ang stoplight at bumangga ito sa kotse. Depensa ng tsuper,
nagkaroon daw ng problema ang preno ng kanyang jeep. Patuloy ang investigasyon ukol sa kung sino ang may pananagutan at halaga ng pinsala. Huwebes latest tayo mga mare at pare. Ikinwento ni BTS member Jin ang kanyang fun at memorable experiences during and after his military enlistment. Chika niya sa Weavers Magazine, isa siyang drill assistant sergeant sa Army. Madalas daw niyang i-treat ng dinner ang kanyang juniors gamit ang kanyang military pay. Biro pa ni Jin, yan ang sikreto kung bakit siya sikat at tinatawag na God sa kampo. June 12 nang ma-discharge mula sa military service si Jin at ngayong nakabalik na siya sa outside world, readjusting parawang K-pop superstar. Kahit hindi sapat ang preparation time para sa in-person BTS Festa, naging successful ang event. Dahil daw yan sa kanyang great love para sa mga ARMY na special mention sa interview. Kinuwento niya 10 years from now, mananatiling home ng BTS ang ARMY na hindi nagsasawang mahalin at suportahan sila. Nakafocus naman ngayon si Jin sa release ng kanyang second solo album kasunod ng news album ng co-member niyang si Jimin. Samantala, dahil sa arbitral ruling noong 2016, pwede raw maituring na iligal ang ilang insidente ng panghaharas, panghaharang at maging ang no trespassing policy ng China sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni Joseph Moro. Magwawalong taon na mula nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa usapin ng West Philippine Sea sa Permanent Court of Arbitration. Pero nanghihinayang si dating Solicitor General Francis Hardilesa na tila hindi ito masyadong nagagamit sa harap ng mararahas na aksyon ng China. Bahagi si Hardilesa ng legal team ng Pilipinas na naghain ng reklamo laban sa China. Pwede raw gamitin bilang ebidensya ang ginawa ng China Coast Guard sa mga taga-Philippine Navy noong June 17 kung saan isang sundalo ang naputulan ng daliri. Ang mga insidente ng pang-water cannon ng China at maging ang inilabas na regulasyon ng China Coast Guard kung saan pwedeng hulihin ang mga banyagang lalaot sa dagat na kanilang inaangkin. Isama yon so that we can get a ruling na illegal yon. Kung it will come to pass, and I hope it does not, na they board Philippine vessels, you will have additional damages. Pwede raw magamit ang nauna ng arbitral award na nagsabing iligal ang mga aksyong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Umaasa si dating Solicitor General Francis Hardilesa na may sasabihin tungkol sa paghahain ng reklamo laban sa China si Pangulong Bongbong Marcos sa darating nitong State of the Nation Address o SONA. Filing the case is the only tool in the toolkit of the President that he has not done. Noong isang taon, nag-usap na sila ni Justice Secretary Crispin Remulla at balak sanang magsampa ng reklamo nitong Marso. Sa pinakahuling harassment ng China Coast Guard sa Pilipinas nito lamang July 7, kitang pinaligiran ng mga bangka ng China Coast Guard at Chinese Navy ang mga bangka ng Pilipinas na magsasagawa ng evacuation sa isang may sakit na sundalo mula sa BRP Sierra Madre. 2 laban sa 4. Ang sabi ng China Coast Guard, pinayagan nila ang medical evacuation. Pero sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, katawa-tawa ang pahayag na yan. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, isa sa mga legal na opsyon ng gobyerno ang paghahain ng reklamo sa China kapag nagkaipitan. Pero sa ngayon, susunod muna sila sa polisiya ng Pangulo na gumamit ng mga amicable o hindi agresibong pamamaraan para maiwasan ang paglala ng tensyon. Sa Masinloc, Zambales, ingat naman sa pagpunta ang mga mangingisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Pinarningan sila na pinalaya sila dahil kung hindi sila lalaya siguro, maaaring huhulihin nga sila dahil nga doon sa diniklara na nila na no trespassing policy. May ilan nga raw na commercial fishermen na hindi na mabalikan ang mga payaw na inilatag doon. Bumuo rin ang Western Mindanao Command ng Joint Task Force Poseidon para magbantay at magpatrolya sa karagatan sa bahagi ng Mindanao lalo sa Cebuto Passage at Basilan Strait kung saan ilang People's Liberation Army Navy vessel at ilang China warship ang dumaan kamakailan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na labas ang China sa pinirmahang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at ng Japan. Anya, internal matter ang RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan
kaya hindi raw dapat makialam dyan ang China. Sinabi ito ni Teodoro matapos almahan ng Chinese Foreign Ministry ang RAA. Anila, hindi raw dapat nagiging banta sa kapayapaan ng rehiyon ng anumang kooperasyon ng mga bansa. Hindi rin daw dapat ito makasisira sa interes ng iba pang bansa. Sa ilalim ng RAA, papayagan ang pagpasok ng Japan Self-Defense Forces sa bansa at may joint training ang mga sundalo ng Pilipinas at Japan. Iginiit din ng Japan na hindi nakatuon sa anumang bansa ang RAA. RAA is not targeting any country. It's an agreement between the two, Japan and the Philippines to enhance our defense cooperation, and also this is aimed at sustaining peace and stability in this region, and that is also on the benefit of the countries in this region. Muling humingi ng paumanhin ng Japan kaugnay sa mga Pilipinong naging comfort women nang sakupin nila ang Pilipinas noong World War II. We fully recognize that the dignity and honor of those former comfort women was injured, and that the government of Japan has been expressing apologies and deep remorse for those actions during the war. Sabi ni Japan Deputy Press Secretary Kaneko Mariko, ilang beses na rin silang humingi ng tawad at pinagsisihan ang mga nangyari noong World War II. Batay sa pahayag ni Senadora Risa Ontiveros, may 18 dating Pinay comfort women pa ang nabubuhay. Dapat daw tuparin ng pamahalaan ang pangako nilang bigyan ang mga comfort women ng tulong at hustisya. Sabi ni Kaneko, legally settled na raw ang mga dapat nilang bayaran sa pamamagitan ng San Francisco Peace Treaty noong 1951. Isinisulong din daw nila ang kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo simula noon. Natagpuan na ang lahat ng 7 nawawalang sakay ng pick-up na inanod ng ilog sa Carmen, Cebu nitong Lunes. Nakita ang bangkay ng 15 taong gulang na lalaki sa dagat na sakop ng bayan ng Borbon sa Cebu. Siya ang ika-7 sa mga nasawi. Kabilang din sa mga namatay sa insidente ang isang bagong kasal. Ang 10 namang sakay ng pick-up na nakaligtas sumasailalim sa psychosocial intervention. Ayon sa Pag-asa Visayas, flash flood ang nangyari sa bayan ng Carmen na epekto ng malakas na thunderstorm. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.